Tomorrow, mag-start ang atong daily vacation Bible school or our sa una, vacation Christian learning class. Vacation Christian learning class. So tomorrow is start ang atong daily vacation Bible school. So, from Monday to Friday. So, duha ka oras ito nga. Starting at 8 o'clock in the morning up to 10:30 in the morning. So, please enroll. Pa-enroll inyong mga anak, ang apo, pagmangkon. Kining first batch na to, nakapokus na na to din sa ato ang church. Wala sa ta Ingon nga na niyato sa gawas, nag-outreach. So, from ages 4 years old to 10 years old, sa duha ka oras ito nga, tundukan sila sa Bible, sa mga Bible story, doon ay arts and crafts, and laing sa ka oras intended for writing and reading. So, nakatayap pa sa AKA, kung arin mo sa AKA, for 2 hours na reading and writing, wala siya, 4,800, tama ko, praise? 4,800 ang bayad sa AKA, na duha ka oras, good for 11 days. Ang bayad ana sa AKA, 4,800. 4,000 is the payment for the 11 days, 2 hours every day, and 800 is the enrollment for tutorial summer classes. But ang church, nag-tie up sa AKA, walay bayad ang maong anang programa, ang Daily Vacation Bible School. So, tudluan ang mga bata, story of the Bible, arts and crafts, and also doon na sila reading and writing. Ana. So, ana to ang coordinator ana. Atong umaabot na school head sa mga school heads dali sa Alicia. May mong principal, may mong supervisor. Wala namin. Si Teacher Iris, Libres, Padre. Promoted from Teacher 1 to Teacher 3. Big money, di ba? Na-reclass fund sila karon. So, salamat sa Ginoo. Kanya karon nga buwan o sunod ng buwan, yan ipagamit ng oras para ninyo bulhaton. Together with her assistant, no, si Sister Jinjin. Mga siya. Salamat sa Ginoo. Nasa dinig, kanya ko managhan pag-yod ang mga bata. So doon na tayo i-tie up na doon ng mga teachers sa AKA na mo'y tutudlo sa academic sa mga bata. So palihog ko, the classes starts tomorrow. Enrollment is now is going on. So padayon ang nato ang enrollment. So inyong apo, inyong anak, kung alito sa luyog, usahin mo sa enrollment, sa inyong parents' consent. Kung nga palihog ko, libre man libre jud ni, kung nga mga bata, point system sila, doon na sila yung madawat after sa ilang klase for 5 days. Sa pagkasabado, doon na tayo graduation ng buhaton. We can give them the certificates and also, adapt mo one child, one member of the church, adapt mo, doon ay, ang P-cert kanang is worth 100 plus na t-shirt ang mga bata na matawag ka na. This is a nationwide program, 140. Kung madapog siya, kung bata ang ma-enroll starting Monday. So, pag yung enroll pa pag-gamit college, dili na nato sa dawatan, at na siya sa next batch na. Kay, ulahin naman siya sa lesson. So, from Monday to Friday, mga itong programa, kanya nationwide ni na program sa Church of God World Mission Philippines. So, si Sister Jinjin Anima na attend sa
sa online na meeting. So, ato ning gi-adapt ang programa karong maabot nga June na kay nationwide hayo ang tanan nga tibuok Church of God sa Pilipinas mugawas manghatag og tracts. So, gusto naman, ang tracts ko ito, wala tracts sa outreach. Ang daming tracts, no? So, please ko, suportahan natin yung programa ha, kay dihas niyaging simana, mga batanon na to, karon mga bata na po. Sunod, buwan, sa mga tigulits na. Sa mga tigulits na. So, pag na siguro we're planning for the proposal of our ministry heads and men's and ladies ministry. We will be having our overnight. Then after that is our water baptism. So, ang dili magpabaptize, siyempre dito ko kapuyukod. Sama pa ito. Ako nang imuon, kay hapit na mahuman ang ato ang CLDP. Those who are joining every Wednesday sa ato ang CLDP na ano sa lesson 7 this coming Wednesday. This coming Wednesday. So this coming Wednesday, we will be having our lesson 8, 9, 10, 11, 12. And 13 will be Mona Shai Life in the Spirit Seminar na ato ng buhaton of overnight ang revival. So, ato nang i-pray mga igsoon pagpadayon sa simbahan, labi na karon nga init kayong panahon, ibarato na ang crudo. Di ko ba? 130 kung hiyapon. So the Lord is good in our lives, and the Lord brought us in His place to worship and to glorify His name. Amen? Kung sa'yo mo kuhan sa ignoron niya? Jinjin. Patay pa ito. So, kalihog po, isa mo na din ang naay mga anak, mga apo, o tumangkon, kailan pa pilon sa umabot na umak. Ay, manak. Duha kayo kung suno eh. Pero isa mo na din, kasi gusto ang kay Domi. So, ay duha, pila yung mga sa MC. Ito isa? Oo. Isa pa eh. Nakali rin. Kamu, diya. Ha? Ate Merlin, kaya po, tulo, 2, 5. Lima kaya? Isa. So, dili ninyo palang masunay nga mga programa kay may hangyo supposedly at kita sa paghahat. So, ako na nakita na mas maayo unahon na to ang nasa sulod. So, nato kayo ni og kanang tabang para sa itong mga panon. Kung doon ay assessment sa Church of God, na bahin sa itong church, ini batagi, nanon na intervention, we will assess and ask na ay teacher Iris and Dindin na mo trabaho pa sa mga bata. So, makaabot na tag 30. O abot tag 15 ka mo o 20. Okay, good, that's good pa na. So, dili ka mo problema kay bisag init, kahit aircon man sila, no? Ihatod lang dyan ninyo inyong mga bata. Kahit di ka dyan siguro magpakuha o magpakuha kung gani, doon na dyan card dyan. Doon na dyan kuyog na nila. Dili pwede ang bata, for example, kuhaon, sakay sa motor, sakay sa vertical, wala yung kuyog. This is a program na diin doon ay gitawag partnership or collaboration from the parents or the guardian. Kay, kung pari kita sa akal, this program is 4,800 for 11 days. Kini, ang programa for 6 days, starting Monday to Friday, and 6 Saturdays, the graduation, libre ni siya. Kunya, how much pas snacks din napay snacks. No, napay snacks. So, ang mga pagod snacks, bahala na mo kung ito. So today, I will be sharing the Word of God in Ephesians chapter 2, verses 4 to 6. So ako nang share
Ato nang tunan karon, kinsa diha, but God's mercy is so abundant. I am using the Good News translation. And His love, kung yung ako rin ito, wala sa Bible lang kay God's, pero I just read it between the lines. And God's love for us is so great that while we were spiritually dead in our disobedience, He brought us to life with Christ. It is by God's grace that you have been saved. Paano ang kaluoy sa Diyos, abundansya. Ang iyang gugma para kanato dako. Nasamtang kita patay pa sa Espiritu, sa Espirituhanon, tungod sa atong pagkamasupilon o dili pagsunod, gidalata niya ngadto sa kinabuhi diha ni Kristo o pinaagi sa grasya sa Dios, kita nakabaton o kaluwasan. Let's bow our heads and let's pray. Lord, thank you for this morning. We ask once again to guide us and anoint us as we study your word. Let your Holy Spirit be upon us this morning, and as we receive this word, Lord God, we believe that your Holy Spirit will move in our midst, and you will allow us to understand kung sa kabahangianon kining mga pulunga para sa mong kinabuhi. Thank you, Lord God. As we study, we believe that you are in the midst of us, and we acknowledge your presence. In Jesus' mighty name. Amen. Doon ay tulo na ako nakita din na ang kaluoy sa Diyos, the mercy of God, the love of God, God's mercy, God's love, and God's grace. Wow! Salamat sa Ginoo. Nga na ang makita nato din yung mga verses of this passage. And as I look at this verse, nahatod ko sa usa ka realization sa tao na dunay mga butang sa atong kinabuhi na doon na tayo mga apan sa kinabuhi. Napa may apan sa inyong kinabuhi? Guwapa siya pero or apan na nasi apan? Tagsa-tagsa ka tao, dunay apan sa kinabuhi. Ning sa kining bataa, buutan, apan gusto mo ka ako, nagkapan. Kining tawana, kaya na ay, maayong tao man ni. Katuulan man siya. Di dyan mo baliwan kung imong tuulan. Pero, aman. O, sinabi ko rin naman. Aman. Sugod ka sa dili, ang tao dili na dyan mo apan. Do you have apan in life? Doon ay mga piro sa imong kinabuhi. Yes, it's there, the box in person's life. And as I move on, as I study this passage, as I study this lesson, it's there, man's back in life often refers to negative, limiting factors, weaknesses, shortcomings, or unchecked habits that hinder a person's full potential. Kung yung tanawang, wapo ka tayo tanawang, kapag itong gadget. Wapo ni Baron, bukat mamaka. Taas mo ng itamana, pero kung gawin mo na, siyapan. Kung physical aspect, wapo nga sa taas ng buhok. Ay man siya kay taas ng buhok, pero tanawa, magtalikod. Wapo sa tanawa, kaya katuwang. Kamay ko lang. So doon ay apan. Hindi rin siya mahimang perfect. And not only the physical aspect, but even sa ato ang tagsa-tagsa ng mga batasan sa kinabuhi. O niya, matod pa niya ang fact sa kinabuhi sa tao, refers na ito sa mga negatibo, sa mga factor sa kinabuhi na mo'y makalimit na niya, iyang kaluyahon, iyang mga sayop sa kinabuhi, or na siya mga dili maayong habit sa iyang kinabuhi, mawa niya mag-check. Kung dili na ito pagtagal, I will tell you, mauni makababag sa tao na dili niya malakaw o magkinabuhi ang pinakataas na potential ng gigsinius Ginoo sa inyo.
And those spots represent areas of damage, disorder, or unfulfilled potential that require grace and active effort to overcome. Sometimes, doon natin yung mga kapan sa kinabuhi na kinahanglan natin i-overcome. E kung di na ito i-overcome, kung ano yung mga tod nato sa kalaglagan, o dili ka makasuway o makasinati sa kahunanan sa kinabuhi. Uban, ang ubang mga tao, murag kinahanglan ng pasagdan, pero kita, anay nato ng tagaan o pagtagaan. So, let me give you an example. Do you know this person? Ako nini na share na. Do you know Moses? Gigamit sa Ginoo para makuha ang mga tao from Egypt to the promised land. On their way to the promised land, they were in the wilderness. Ang 1 million ka mga tao nagbagunbon. Why tubig? Wa masulba ng tubig sa Alisya. Hantod karon 1 million. Kamura ko inabot. Now, grabe ang reklamo. Why tubig? Why tubig? Moses, kagaya ng tubig. Ihaw na ni. Hindi ko na Ginoo, Moses. Kung mamayo ang tao tubig, sultihin kining mo ang bato. Speak to the rock. Karon kay si Moses, na malagi ang pansya ng tubig. Imbes, pressure na sa kayo, nigawas ang apan sa iyang kinabuhi kung pressure na. Iyan, sultihan ang mga bato. Pero iyahan hit toslo sa iyang panalay sungkod. Gibundala sa iyang sungkod. Ngayon daliha, Moses was the meekest man during his time. Grabe no? Kung yung tanaw, meek. Hindi ba kapasang pinggan? Yung tanaw, grabe ka, hinihid ang pasabot. Grabe sa mga kainusanon na tao. Humble person, a meek person. Do you know what? Kung ang usa ka tao na meek o ihimklong na to sa karnero, kung ang karnero ihawon, matod pa, muto, ano na. It's a meek. Pero ang kanding o imuhang ihawon, kung sa may batos kanding. Diba? Moses was the meekest man during his time, but at the point he allowed anger to take care of his action, and he disobeyed God, which prevented him from entering the promised land. Sa kasunod sa promised land, siya ba gigamit sa Ginoo to display the power of God. But you know what? In one act, sa iyang pag-naiapan, sa iyang ginawa, sa iyang kasuko, na pressure siya, he will speak to the rock, he strike the rock, and you know what? God prevented him from entering the promised land. And if we look at theologically, why is it so, ang rock, isa na ba? Itong rock dito sa wilderness, kinsa na ito? It's Jesus Christ. It represents, it typifies, it's a picture of Christ in the Old Testament. Na kung di kayo ninong tarungon o pag kinabuhi o dala si Kristo sa inyong kinabuhi, ibig makasulod ka sa gingarian sa Diyos, you cannot enter the kingdom of heaven. That's why in the Bible it's telling us Jesus is the way, the truth, and life. No man comes to the Father except through Him. Old Testament pa lang. So, this is the man. Dunay apan sa kinabuhi. May apan ka ba? Sa kinabuhi. Meron ba kang apan? Then another thing, kani, kinsa na? Ilalo na? Isa na si Samson. Matod pa na kung nanay karidad kanina, nay, dito na nay, na-compose. Why did I want? Di ba nay? Nanay karidad? Dito na. Si Delilah, iyang gihigugma. Apan sabihan, gitugkaan sila, kung lahat mo,
That may your strength, the secret of your strength. First, ay itong kagabayan, itong niya, ang sekreto sa iyang strength na pwede niya abriyo ng baba sa liyon. Pwede niya sa patay, sa kaaway niya, usalang ka, kurang yang nga di ba? Ingon si Samson, the secret of my strength is my dedication before God. Ang sekreto sa akong puso, kini akong taas na buhok. Because according to their kanang sa Israelita, ang sa taas ng buhok, it means kining bataan, i-consecrate ni para sa Ginoo. No razor will touch the head, other hair. Na naman, it symbolizes the dedication, the consecration, that this person is dedicated over to the Lord. Tingnan si Samson, ang sekreto na ako, kusgan ko, na ako sa Ginoo. Tingnan si, iputol ang buhok, di ba? Pagputol sa buhok, it symbolizes na siya, wala na siya paghalag sa Ginoo ng Kristo. Doon ay kapan. Samson could have died at the old age, judged Israel and destroyed their enemies. But last, an unchecked emotion stopped him prematurely. Ang iyang kailibgod sa unot o ang iyang emotion, what niya mamanage sa iyang emotion. Dili tabo, mo ni nakahatod niya, and this, mamatay siya ang igulang, namatay siya. Nagsunod. Nawala pa sa bukas. Bats, doon ay bats. Kung ka na ko rin magtupad, tama kay bat? Na kay bats sa kinabuhinas. Another thing is, Gehazi. Yun si Gehazi. Doon ay tao na sanlaon sinakaman. Ningat ko siyang Elisha para magtatambal ang maayos siya siyang kanang sandula. Iyon si Elisha para maayos ka ubog na to sa suba. Suba, kalimutan tayo driver. Kung ano kinahugawan ng suba sa ganong panahon. Kung siya nga, doon na pulusan lahat kung mag-ubogod sa hugaw na suba. Ato dito! Tungod lagi kay ni ang simbolo nato sa pulong signo ng tao nga mapahitaston kinahanglan dulay mapainom sa ato siya. You would need to come to that river. And yun si Elisha, kinahanglan ubog kag kapito. Uno, dos, after 7, naayo siya. O niya, ningon man si kanang naaman nga ayaw mong kunin mo, kami nituan. Tagaan ka ng tangkugi. Di ba ako nag-usa ng tangkugi? Matod pa nila, basta manghihilot ganito ka, kinahanglan, mudawat siya kang tangkugi, aron katong imong gihilot, unsay iyang malatian, di mo transfer ni mo. Di ba mo nagingon sa mga katigwangan? Ingon mo itong ang lola, di man pwede yung di mo hatag. Bisag piso ako. Kaya kung di mo hatag bisag piso, katong dyan sakit nga ang gihilot, imbes mawahan itong transfer ko. Pero kini, nahitabo, ningon si Elisha, di ko manawag. Na may assistant si Elisha. Di ko manawag ang master. Ako manawag. Si Gehazi mo idawat. Pagdawat niya sa kwarta, ang sanla ni Antonio. Pero, Gehazi had Elisha the prophet with the double anointing of Elijah as his master, but greed made him die as a leper. Tungod sa iyang, sabi sa iyang greed, kahakot. Kwarta. Namatay siya na sanlakon. Kana, kailan mo na. Picture na. Judas. Si Judas. Mabot pa, Judas not paid. Judas Iscariot had Jesus with him.
but greed lead his untimely death. Pamilya siya pa ng tao. Kung tugutan ng apan sa tao na bulugtod sa kinabuhi, matod yun nga ito sa kalawatan. And the good thing, sa dihang si Apostol Pablo, nagsuwat na ito sa Episo, iyang sulti, nga kanang chapter 2, verse 4 to 6, nakalangkot na diha sa Episo, kapitulo 1, 1 to 6. In order for you to understand chapter 2, verse 4 to 6, you need to read verse 1 down to verse 10. And let me quote. In sa diha, in the past, yun si Pablo, at sa Corinto, doon na mo'y apan sa inyong kinabuhi. Doon na mo'y mga apan sa inyong kinabuhi. Kung sa manin, sa diha, in the past, you were spiritually dead. Patay mo sa inyong spirituhanong kinabuhi. Huwag mo nangita sa Diyos. Wala kayong kaganang-gana. Yes, you are dead spiritually because of your disobedience and sins. At the time you follow the world's evil way, you obey the ruler of the spiritual powers in the space, the spirit who now controls the people who disobey God. Actually, all of us were like them and live according to our natural desires, doing whatever suited the wishes of our own bodies and minds. Ang kung pasabot, kung unsay gusto siyang lawaston na kinabuhi, may gusto niyang mahapon. In our natural condition, we, like everyone else, were destined to suffer God's anger. Doon ay apan ng tao. And ako ni tanawon, sabi ang apan una, ang tao patay spiritual. Ang tao walang kagana-gana sa Ginoo. Doon ay apan. Dato madaling tawhana, pero wala pa sa ibang Ginoo. Kini tawhana, buta man pero ay siba-siba. Doon ay tao, bakit pa ni Apostol Pablo, dili masinuto, disobedient and sinful. Unya yung sabiha, ang apan, ang tinguha sa tao, kalibutan nun ng mga utang. O, diyan sa kalibutan ng utang, kining tao, ang iyang destination, impyerno. Na destined to God's anger, destined to the punishment, to hell. This is in the context of chapter 2, verses 4 to 6, and in verse 1 to 3, apan. Doon ay apan ang tao. Pero, kung gawas ba ng apan, hindi mo silang pinamuhin sa hay o kanunay? Pero, kanunay ba? Oo. Gahapon nag-attend kong kasal, kami, mag-asawa, kami mo'y delight sa candle nila. Taga-Alicia ang ikasal, laki ang babae, taga-Mabini. Sikat din kasal sa mga. Timi, patol pa sa katong pastor na nagkasal. Nadyo kunoy, panahon nga ang mag-asawa, mugawas sa tunog batasan. O dyan kung gawas ang batasan, usahay, maway batasan. O dyan, yatoy, naghatag o kuan, dito man si Mayor, nasa Alicia. Atod pa niya sa iyang speech, sa kaya di pagbaga ng mag-asawa, nga kinaman mag-adjust kung sa usa. Mo-adjust sa usa. Pila kung sa katuloy, nag-adjust sa iyang minso sila sa kanyang asawa. Kaya na, sa kulit panahon, na magawa sa mga papan. Labi na ako, walay pundasyon sa kaminyon. Labi na ako, why gitawag ko counseling.
Dito sa counseling, ma-check kung nagkinig ba ay ba yun ang usay-usa. Kung unsay rason na nung yung pakasnan ka ng larakiyaw ka ng mabayana, mugawan sa kapan. Kung paano sa kung balik ng imuhang tepad, daghan ka kapan. Matod pa ang Pastor Noel. Pastor Noel. First, ano niya anak? First nilang anak ba? Oo. O nga, siyempre, paano mo na, walang magkatiman lang is bata. Tingnan ako, Pastor Noel, tingnan. Namin, paano ko ito pagkabuntag ka lang niya, pagkaandawan. Pagkagabi, pagkabuntag na kuno, tingnan mo kuno, tiyong ng Paris, tiyong kasama. Kano ni mo tiyong? Hagok mo mo sa baso. Siguro, hagok mo yung ano nga, hindi ka mo dyan kung dito sa ito galing. Yung istorya ko na nila. Kaya sa akin, giling, wala nga, magkatima bata, ulitaw pa, niya iyunog. Matuog na. Wanay na naman. Wanay murag pasubali. Mo yung istorya. Nanadyo ka pa ng tao. No? Pero sa daghang kapan sa tao, ako nakita sa panagtuon ko, doon na po'y kapan ng Ginoo. Sa imong apan sa kinabuhi, mga igsoon, sa daghang parts in our life, I will tell you the good news, God also dunay ba, mga igsoon. Na kung may ba ang Ginoo, o tekahimuan sa itong kinabuhi, kaya di ba ito perfect? Matod pa rin, patay tayo spiritually, doon ang tao, dili masiuti doon, maglakaw, manasa sa lahat. Ang tao yung tinguha, kalimutan ng mga butang, ug ang tao, destination na ito sa impyerno. Sa atong apan sa kinabuhi, in the parts of our lives, I will tell you, doon ay bahat sa atin. And the word of God says here, but God's mercy is so abundant. Sa inyong mga apan sa kinabuhi, ang kaluoy sa Diyos, naghingapin mga iso. Hallelujah! Sa inyong bat sa kinabuhi, sa apan sa inyong kinabuhi, ang gugma sa Ginoo, overflowing, naghingapin, so great! And diha sa apan sa inyong kinabuhi, grabe, it is by grace that you have been saved. The grace of God, the amazing grace of God. Ang bihira. Di ba, makaingon mo tayo, di mo kupagdig, di mo kinali mo po. Gusto kong bumahin, pero di ko magawa. Thank God for His mercy. Thank God for His love. Thank God for His grace in our lives. Amen. And as we talk about this thing, but God's mercy is so abundant. And I will put it here, overflowing mercy of God. In our lives in life, God's overflowing mercy is available to each of us. And you know what? God's mercy is so abundant. And while we were spiritually dead in our disobedience, sinfulness, worldliness, and worthless life, destined to Him, God brought us to life with Christ. Grabe, no? Ikaw ang anisan kasi Ginoo, pero grabe kaluoy sa Ginoo. Let me continue. Say, God's mercy is a divine nature that shows compassion, withholding punishment but giving a way to start a new life. Ang kaluoy sa Diyos, mga igsoon, ang kaluoy sa Ginoo, mo ni nature sa Ginoo na angay na unta kang silutan, pero naluoy ang Ginoo, iyang gi-withdraw ang silot o gitagaan kag bagong pagsugod sa inyong kinabuhi. Inanan bukas nito, ilang iyang grasya. And you know what? According to the Bible, in Titus chapter 3 verse 5, not by works of righteousness which you have done, but according to His mercy, He saved us. Amen.
Tungod sa dakong kaluoy sa Dios, iyahakan, gitagaan, o kaluwasan. Tingin sa diha, let us give thanks to God and Father of our Lord Jesus Christ, because His great mercy, He gave us new life. Pambira. You deserve ka kayo masilutan, pero kitagaan ka sa ginong chance sa imong ginagawa. In 1 Peter chapter 1, verse 3, and why does this mercy is abundant or rich? Nanin, kaluoy sa Diyos, siya na ay abundant siya, overflowing, kunya katod pa sa line translation, pahandi anon, rich din siya. Ano man, look at the Bible. Modeling abundant kayo sa niya, memorize mo ninyo yung kata. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning. Kung dili pa ang Ginoo yang kaluoy nato, di pa bago sa paragan na, bumukar na na. The faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease. Great is His faithfulness. His mercies begin afresh each morning. Bago sa lahat ang lahat. Every time you come with much humility towards God, He is willing to begin, He's willing to give you a new life, a new way to those people who come in repentance. Ngayon gani ka, new every morning, ang kaluoy sa Ginoong Bukod. Sabot, ang Diyos dili manumbat nimo. New every morning. Gahapon na kasama ka, hindi minupilo, pagkasunod ka daw, mo na po na, no! Pag sabihin gani, the mercy of God is new every morning, kung unsa to sa una, gahapon, ni Agi, dili manumbat ang Ginoo. Dili siya musutya, dili siya magbalik-balik, parehas kasama ko sa akin. O parehas imuhang inahan sa akin. Parehas imong bala sa akin. Masayog ka niyo kung imong asawa, o masayog ang bala yun, panawa lang eh. O, matrawa na po na, pero ang Ginoo dili. Ang kaluoy sa Ginoo bago sa mga kanda, kung unsa ginigibuhat ng Ginoo, wala to ni. Di siya magnag, di siya manumpat, di siya magbalik-balik, kaya ang nahumana. Kung ang Biblia nag-ingon, tungod sa grasya at tungod sa kaluoy sa Dios, kung pasaylo siya, sama sa ingon nito kang Pedro, ingon si Pedro, Ginoo, kapila man ako pasaylo ng isig katao ng kasalanan ako. Ingon ang Ginoo, kapito ba? Ingon Ginoo, kapito, o manay ilahan ito. Sa ilahan, ingon ang Ginoo, dili, kapituan, kapito. Sa mga kapituan, kapito. 70 times 7. Grabe no? Nga ng grasya, kaluoy sa Diyos ng minabuhi. Moralis bungi, nagsuot sa pantalon ng disipir. Ingnan sa siyang pantalon, yawang amigo, ay, disipir ang pantalon. Ingon na, saan na, ang iyahang jacket kay disipir man. O, iyahang jacket din, uy, disipir mo, saan na, gaya ko. Among nga na dineron, binay nila. Parang, sagad na gani, musagad na. Ang ginadili. 70 times 7. Ingatan, kalunoy sa Ginoo sa atong ginamit. That is why, sa diyang the Israelite people, when they were about to face the nation
the nation chosen by God to punish them. Sa dihang ang nasod sa Israel, kuha na dyan sila, grabe na dyan sila sa kansag, kaloy, pakita sila ng Ginoo, tungod sa dakong gugmas, Ginoo, para makarealize sila ang mga Israelites. Tingnan na Ginoo, the Babylonians will come and destroy this nation. The Babylonians will take control. Kumatin yung mga anak, yung mga kaptangan. And you know what? The heart cry of the prophet in Habakkuk, yung sa Lord, grabe niya yan, Lord, in your wrath, remember mercy. Eh kung ang Ginoo, maoy mo padayag sa ikaluoy, di niya matay ang iyang mga anak. Maunang sa diyan si Jesus Christ minganing sa kalibutan, dunay usa ka buta, napila na sa katuig yung buta. Ang iyang heart, iyang cry. Si blind Bartimaeus, miagi si Jesus padong ato sa diyan gilabay sa Jericho. Si blind Bartimaeus ang iyang sikit, Son of David, have mercy on me. Son of David, have mercy on me. Kaluhin tao ito. Kaya pagkakunto sa mga kinabulit, nagsigir, ampos mo, hindi naman mo pwede tao nila. Kaluhin tao. Dahil na, ang gugmas, Ginoo, ang iyang grasya, ang iyang kaluoy nato, ang naigsuon, abutan siya. Overflowing. Amen? Mga na nagpabilit na karon sa atong kinabulit. Let me continue in the box of our lives. Dili lang mercy ang abundansya, but even the love of God. The overflowing love of God in our lives. Let me continue to count. For as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. As far as the east from the west, so far He has removed our transgression from us. Tingnan ka, dako ang gugmas Ginoo sa itong ginabuhi. Damang-damang mo ba yan, kapatid? O nang inigugmahan, nindot tayo. Yan naman, the love that covers the multitude of sins. Inigugmahan, maoy mutabon, maigsuon sa akong mga sana. Praise God. This kind of love empowers you and I in spite and despite of all bats in life, in our failures, in our shortcomings, in our weaknesses in life. Brothers and sisters, the love of God, kung tigbabaw sa ato ang kasatag sa kinabuhi. Tingnan sila kung unsa kuno kahabog ang langit diha sa yuta. Mausad kadak ang iyang gugma ngayon sa tuwa. Tungod sa dakong gugma sa iyo, kung sa mga kalay ang kasadpan, ang silangan natos kasadpan, mausad na ang pagkuha sa Ginoo sa among kasatag sa kapang kalagpasan. Sa pagbiyan. Kining gugmahan ng suan, naghatag sa Ginoo. Open arms, mudawatan. Kining gugmahan ng suan, moni, mutakusti mo. Moni yun, open heart. Moni gugmahan. Nabisan malukap pa na ka. Mutunol ni siya makamoto yun baro. Kadahin. May konti ka na. Narito ang mga handang dumamay kung kailangan mo. Di ba? Sisunod yun ito. Kalispira ko na hindi pa. Asahan mo, kaibigan. Diba? Meron kang kaibigan na laging tapat sa'yo. Ingana ang Diyos. Mutunong sa iyang kamot. Aron marong kububangon ka. Aron magpadayon ka sa iyong kinabuhi. Morning gugmahan. And another thing,
Kung sa kalibutan, may ng kalibutan, kung sa sayang na eh. Wala ka na. Irot na ka. Pero ang bugmas Ginoo, naghatag yung approval. Bisa ng kalibutan, they will not accept you, or you cannot be, hindi ka ma-appreciate sa kalibutan. But God, the love of God is telling you, okay pa na, okay pa, kaya mo pa yan, okay pa. This is the love. Matupad ni Pastor Anthony, hindi na isang approve, kundi ano ba? That's the love of God. Kung di mo na kaya, love of God. And you know what? Apostle Paul was telling us, we need to grasp how wide, how low, how high, how deep is the love of Christ. Kinahanglan atong mahibawan kung sa ni kalawag, kung sa ni kataas, kung sa ni kahabog, kung sa kalaw ang gugma ni Kristo sa atong kinabuhi, that we may be filled to the measure of all the fullness of God. Diha sa gugma sa Diyos ug atong masabtan, atong matagamtaman ang kahugnanan sa Diyos sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Let me continue. The last one there is the grace of God. In our paths in life, not only the mercy, not only the love, but the overflowing grace of God in our lives. This grace is unearned, free, sufficient for weakness, covers our sins, demonstrates God's love, and it changes our lives. Let me quote this in Sadiha. The incomparable riches of His grace expressed in His kindness. I am reading verse 7 to 10 of chapter 2 of Ephesians. The incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not for yourselves, it is the gift of God. Grasahan ka sa Ginoo. Hindi mo hawak mo ang gift. No, hawak ko ang gift. Amen. Hello! Amen. Naman, hawak ko ang brief. Dito. Hawak ko ang gift. I'm holding on the gift of God. It is the gift of God. The grace of God is the gift of God in our lives. Not by works so that no one can boast, for we are God's work, God's handiwork created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. That's in Ephesians chapter 2, verse 7. That's why si Apostle Paul, paano niya siya alam mo, si Apostle Paul, Apostle siya, ingon siya sa iyang apan sa kinabuhi niya, I do not understand what I do. Paano masabot sa ang gibuhat ay? Na naman, for what I want to do, I do not do. Ang akong gustong buhaton, anong ninahon mabuhat. But what I hate, I do. Nasabtan na yung exo. May mga butang sa kinabuhi nga, bisag usawa ni mo pagtinguha, bisag usawa ni mo pagpalingkaw, di man ako mabuhat. Kontrol man sa lawas nun, sa mga butang ng kalbukanan. But you know what? When Apostle Paul cried out before the Lord, sabi nga, but God said, my grace is sufficient. Nagsalig ka sa iyong usog, huwag ka magsalig sa iyong usog. Nagsalig ka sa grasyas Ginoo sa iyong kinabuhi. Kaya ang grasya sa Ginoo, sufficiente. The grace of God is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Wow! Why God allow all those things in life? For
us to experience the power of God in His grace, brothers and sisters. And you know what? According to Apostle Paul, kini si Paul akting gigamit sa iyang testimony sa diyan. For I am the least of the apostles. Ako pinakaubos sa mga apostoles. And do not even desire to be called an apostle. Nga naman, mayapan sa iyang kinabuhi. Mayapan sa iyang kinabuhi. Yun sa diyan. Because I persecuted the church of God. I persecuted. Siya ay nagpapatay sa kinitawhana arang ka. Grabe na tao. Kamao sa balaod. Kamao siya tanan. Pero siya mamamatay tao. Apayaman. Siya ay nagpapatay ni Stephen. Siya nagpirma. Iyang giguba, iyang gipersecute, iyang gilutos ang iglesia sa Diyos. Pero yun sa diha, dili naputol ang tanan dito. Same with you. It's about by the grace of God, I am what I am. Tungod sa grasya sa Ginoo, ako nahimong karon. And His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them. Yet not I, but the grace of God that was with me. Ang grasya sa Ginoo. Nasa ko. And let me move on. Yun sa diha. Si Zacchaeus, nakahilong doon mo Zacchaeus? Take Zacchaeus in the Bible, a chief tax collector who was considered to be a sinner because he collected more than what was required from the people. But, may apaning tawanan, pero napoy apano. But, when he met Jesus, he gave up his ways of being and chose to do good. Also, Jacob was a deceiver from his youth, but he came to a point in his life where he realized that his deceptive ways had brought him no good. He thought that his life will be transformed. The story of the prodigal son makes us realize how a man who through greed made unwise decisions, but was allowed to make a U-turn. And when he did, there was great hope for him. The box in a person's life could extend beyond the habits of a person. It could also be an element like in the case of Naaman. It could be a parental curse like in the case of Jabez and Ichabod. It could be a base on a person being given birth to in particular lineage or place that limits the person. That sa tanan natong apan sa kinabuhi, ang nakalindot lang nato kay doon ay gracias din. Doon ay gugmas Ginoo. Doon ay kaluoy sa Ginoo sa kampiyon. Amen? Amen? Hindi ba ito perfecto? Pero naikaluoy sa Ginoo sa kinabuhi. Ay gugmas Ginoo na iyang grasya. Kung unsa man imong sitwasyon karon, Tagalog ni pagtagal ng kabuntado. May mga batsman in life, but the bat of God, mauni siya yung tigbabaw na. Ang iyang kaluoy, iyang gugma, o ang iyang grasya. The worship team will lead us a song of consecration this morning. And may the Lord touch our hearts today as His presence will give us insights of His Word. As we come, we go.
sa Lord. Pero istorya sa pagsuon, gibiling siya sa ginikanan. Kung riyon ang ginikanan, bantayin ninyo itong mga buhi. Kahit kung di ninyo bantayan, ikulit na ko, ako dyan mo nag-aalugsilot. Katong sa kaigsuon, nga diya siya ay lumuwag siya sa mga buhi sa palo. Samtang nagtuwa siya, ang iyang isa kaigsuon, sigurag duwa-duwa. Sigurag duwa-duwa. Sa iyang pagduwa-duwa, napuno niya ang maong pato, nagkanto mo ay grabe mangitlog. Pagbuno niya, naigaw sa ulo, namatay ang maong pato. Hindi ko nang iagsuon na nagkantuwa, alakano, alaka, namatay ang pato. Ayaw sama ang tatay, hindi ko naman ko napusunod niya. Di ako sinupa, ayaw sama. Ala, sige, hindi ko magsama ang tatay. Hindi ko magsama. Pero sugod ka ron, ikaw na yung magdilhan, ikaw na yung magpulkang kahoy, ikaw na yung magkaos, ikaw na yung magtrabaho tanan sa bahay, ikaw na makoy magkuha ang tuning tanan. Kung tanan mga musugod ko, pero ayaw sa mga tatay, ha? Ayaw sa mga tatay. Sige, muna itong day. So, ulihan na tayo. Murag-buhay na ito. So, katong noong sigurag duwa, mo na yung nagdunga. Kung siya pagdunga, mo na magkaos. Mo na yung magnahoy. Mo na yung magbulkang kahoy. Mo na yung magwa. Kung niya kayo, di ka pwede na siya sa hindi nabuhi. Nga. Muundan na siya. May nga magyanig suon. Sige. Ang pato, kung siya, o yung trabaho, ang trabaho sa kapuya, para na siya kaganaw nila ay tsura. Hindi siya, kung dalang tani. Kung yung trabaho na ni, yung bujay suon, nandiya, ang pato, mahal ng magsda. Handog dun siya. Nasa kipasan, matag-adlaw siya kinabuhi. Grabe niya doon kay nasa nahimong di maayo. Ngadto sa amahan. Namatay ang pato. Nagpulot-pulot siya. Sa kadlaw niya na, di na niya matay sa iyang kinabuhi. Minsan, ang kapuya ni ako tanan at kapuya. Umanto ko sa amahan ng tatay na may tayo. Makasa ako ni mo. Hindi mo na amahan. So, ang pagaling ka musot ilo, ako na kami pa sa kayunaan. Mo na may hapong nakakuniwang nakakatukay. Mo din yung gidaladala sa iyong mga tinabuhi. Karoon ng tagay, siguro ko kay Bao. Ang pato. Babay Bao ko ng pato. So, ikinaladalan ni mo, may muli taguan na sa mga pagalingon karoon. Daw, gusto na ni mo gustong buhian, pero baka kayo mga kanak, maunahing pato sa inyong kinabuhi. Ang nagpuntabi karoon, sa imong apan, sa inyong kinabuhi, doon ay apan ng Diyos. Apan ang iyang kaluoy. Abundansya ang iyang gugma, apan ang iyang gugma dako, apan ang iyang grasya naghinapin sa ating kasipasan. I don't know kung sinasag mo kinabuhi karon may kilaladalan mo, but I will tell you, doon ay Diyos na handa maminaw o ministeryo sa iyong kinabuhi. Can we just bow our heads today? Let us come and pray. Lord, thank you for your word today. Namin ang ipahambit sa mong kinabuhi. Daw, mauniga po sa mong kinabuhi ka dili mi
gugma. Kung gusto may Ginoo na diha sa imong grasya, amo masinati ang imong kahon sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kabisan doon namin mga kaluyahon, nagsaan ka, sufisyente ang imong grasya, kaya ang imong kahon ang paglihok sa among kinabuhi. Kaway mahatag ka na mong pinagkalikon, aron padayon ni. Pamahati lang ito. Dayon ka mga ministeryo sa imuhang mga kaalanan karon. Ikaw may nasayod sa bigala, sa ikatuban, sa iyang experience na kinabuhi. And let it be today, Lord God, dunay kagawasan. Dunay pag-akus, Ginoo. Dunay Ginoo ay kapahulayan. Diha sa iyong presensya, Ginoo, dunay kalipay. Diha sa iyong presensya, dunay kusog. Diha sa iyong presensya, dunay kaayuhan, Ginoo. Diha sa iyong presensya, Ginoo, dunay ito'y kahong. Diha sa iyong presensya, ang matagampaman, ang pinasahi, Ginoo, na kalinaw, sulod sa kasing-kasing bugo ng una. Diha sa iyong presensya, dunay tihog. Diha sa iyong presensya, dunay Ginoo'y diha. Diha sa iyong presensya, among matunan ang kadakugan ng Ginoo. Ginoo, dunay mga failures in life. Dunay mga shortcomings in life. Dunay mga apan sa kinabuhi. Apan mo Diyos ang iyong grasya. Apan mo Diyos ang iyong gugma. Apan mo Diyos ang iyong Ginoong kalutoy. Overwhelming Lord God. Overflowing Lord God. Abundansya Ginoo. Amazing Lord God. Sa mga tagsa-tagsa ng kinabuhi. Muna ang pagkampo Ginoo. Umuna ang pagkampo. Munagay ni sa mga usap. Munagay ni sa mong pamilya. Munagay ni sa mong simbahan. Munagay ni sa mong pagpanarbaho. Munagay ni Ginoo sa mong pagkinabuhi sa mga adlaw. Kaya amot ni kinahanglan. Dili ang Ginoo karong adlaw kundi sa mga tanda sa among kinabuhi. We ask Lord God, kasi pronounce your blessing, Lord God, para sa iyong pagkatawan ni Kamita. Dahil salamat, Lord, sa tanan. In Jesus' mighty name. Amen. Ato ta sa ato ang paghatag before mga huli. Atong oras alas 8:10. God bless you, brother. God bless you, sister. O ka lang with a smile. With a smile. God bless you. The Lord will bless us. Hallelujah. Kaya masipang palakpak na Ginoo ng John. Hallelujah. Let's shout in the name of Jesus. Ano ba ang buwan na ni Kadomingo? Maningit na sila. No? Maningit na sila. Mabati na yung nag-release na binawag sa manok na talaga niya, matuwa na nung na, mulaog na sila. Ikaw, ano ang mga isaman?
Hallelujah! Nawagin mo yung kasi sa hirap sa pinamuli. Kami shout! Hallelujah! Shout! Praise the Lord! Hallelujah! Mga nabenson, sa atong kinabuhi, bisan ko naata sa gitawang krisis, ang word sa Ginoo nato karon tuiga, overflowing blessings. Pinagno na yung tupad. Akong gideklara ang overflowing blessing sa Ginoo sa kinabuhi. Kung tanong na istorya, overflowing blessings. Amen. Overflowing blessings. Sa ganito ko si Pagkakala ng Ginoo. Hallelujah. Pray up. Father God in heaven, we thank you sa iyong pulong, sa iyong presensya, among nahalag, among kasatas sa kinabuhi, among nahalag Ginoo mga lawiton, bisan pa man Ginoo, among Ginoo sa lahat bahin, among kang nadayon, among kang nasipa sa paghatag namo Ginoo sa mga halal ng pulong. Ginoo, among pag-ampo, bisan taliwala, ninimong sitwasyon karon. Among pag-ampo, akong mga pag-ampo para sa mga katawhan, nga mapadayon ang iyong grasya, ang iyong gugma, Ginoo, ang iyong kaluoy, pagkailan sa akong kinabuhi. Huwag may mahimo, Lord God, umakap, ang iyong pulong ng ingon, nga huwag may kahimuan, umakap. Papanunawa ka, kuyog na mo, bisa ang mga imposibleng utang, mahimong posible, Ginoo. Tuguti o Diyos, ng iyong makatawan, ng matubang sa laing adlaw, sa laing simana, na Ginoo ang iyong giya, ang direksyon, Lord God, ng kalinaw, Ginoo, ang iyong grasya, kaluoy, Lord God, muna kay dahil sa matagusan ng mga kinabuhi. Lord, among ginapadlong ang buhat sa kaaway. Tuguti o Diyos, ang iyong pagpamuhat, mo'y makita sa mga sa sangkapin kami, Ginoo, sa mga butang na among pinahanglan, aron maglakaw kami nga madapugon, maglakaw kami o Diyos nga mabungahon, maglakaw kami, Ginoo, na mauswagon sa matakadlaw. Ako mga pagkampo, Ginoo, na inyong panalangin ang pagpadayon, panalangin nga mag-aawas, Lord God, aron kami mahimusad ng panalangin nagto sa uwan. Natapos na atong panatigong, itong panibawang ni Taklas sa pagkawang, aron dagon ang gugma sa uwan. Ang grasya sa mong manak na ng Ginoo Kristo. Ang gahom ng pagidait sa Mga Espiritu Santo, mga ipunagayday sa mga sa nato at kinabuhi, aron kita mahimo ng puso ng pagkakugon sa atong tagsamas sa Ginoo Kristo. Oy mag-awas, karon ug hangtod sa kamtuman. Ug ang tanang anak sa Ginoo Panginoon. Amen. Kaya sa mga